Lahat tayo may kilala na na-hack, na-scam, o naloko online. At sa uso ng cashless payments tulad ng GCash at Maya, dapat mas doble ingat tayo. Kung iniisip mong, paano ko ba maiiwasan yung mga budol na yan? Relax ka lang. Hatid ko ang tips para safe ang hard-earned money mo. Gumamit ng strong password. Huwag mo gamitin ang 1, 2, 3, 4, 5, 6 or password. Please lang. Gumawa ng combination ng numbers, symbols, at capital letters. Example, ganyan. Mas creative, mas mahirap mahulaan. Huwag mag-share ng OTP, kahit kanino. May tumawag at sinabing taga GCash o Maya sila, hiningi ang OTP, automatic block mo na. Legit na platforms will never ask for your OTP. Iwasang gumamit ng public Wi-Fi. Masarap magka-free Wi-Fi sa coffee shop, pero wag mo gamitin yun sa pagbukas ng GCash o Maya app mo. Public Wi-Fi is equals to public risk. Gamitin mo na lang ang mobile data mo for safer transactions. I-enable ang biometrics sa login. Gamitin ang fingerprint o face recognition para mag-login sa GCash o Maya. Mas secure ito kaysa sa password lang dahil unique ang biometric data mo. Hanapin ito sa app settings at i-activate agad. Bantayan ang transaction history mo. Laging i-check ang recent transactions. May kahina-hinalang lumabas? Report agad sa GCash o Maya support. Huwag hayaang makalusot. Huwag pumatol sa phishing links. May nag-text o nag-email sa'yo ng, "Congrats! Nanalo ka ng 1,000,000 piso. Click here." Huwag na huwag mong i-click yan. Ang legit na GCash o Maya promos nasa official app or website nila. Nabiktima ka na ba ng phishing links? I-share ang iyong experience sa comment para ma-aware din ang iba. Mag-set ng limit sa transactions. Para maiwasan ang malaking damage, kung sakaling may mali, set a limit sa daily transaction mo. Mas maganda rin kung maglagay ka lang ng sapat na balance para sa daily needs mo. Alamin ang official support channels. Huwag basta-basta mag-message sa Facebook pages na GCash support. Ang totoong support, nasa loob mismo ng app. Hanapin ang verified accounts nila. Muntikan na din ako nadali ng peking support na nag-aabang lang sa GCash page dati. Buti at chinek ko ang account ng loko. I-check ang mga naka-download na apps. Baka may mga apps na na-install mo nang di mo namamalayan. Minsan, may malicious apps na kumukuha ng data. Regular na i-review ang mga apps sa phone mo at i-delete ang di ginagamit o kahina-hinala. Maging maingat tuwing may transaction. Bago pindutin ang send, i-double check ang details. Siguraduhing tama ang number o account name ng tatanggap. Maling info is equals to goodbye money. Mag-update palagi ng app. Laging siguraduhing updated ang GCash at Maya apps mo. Ang updates ay may kasamang security fixes na mahalaga para sa proteksyon ng account mo. Mag-log out after transactions. Kapag tapos ka na mag-log out sa app, simple step lang pero malaking dagdag sa safety, lalo na kung may ibang gumagamit ng phone mo. Gumamit ng verified devices lamang. Huwag basta-basta mag-log in sa random na devices. Siguraduhin ikaw lang ang may access sa phone o computer na gamit mo sa transactions. I-monitor ang notifications ng app. I-enable ang push notifications para real-time mong malaman ang lahat ng transactions. May lumabas na hindi ikaw ang gumawa? Report agad sa support. Mag-ingat sa screen sharing. Kung may nag-offer na tutulungan kita, screen share tayo, tumanggi ka agad. Baka gamitin nila ito para makuha ang information mo. Gamitin ang built-in security features ng phone. Maglagay ng PIN, fingerprint, o Face ID sa phone mo. Extra layer ng security yan sa apps mo. At sa huli, bonus tip. Maglagay ng konti lang sa wallet. Kung hindi mo naman kailangan ng malaking halaga agad, ilipat lang ang enough funds sa GCash or Maya wallet mo.
Ang sobra, iwan sa main bank account mo. Mas safety pa din sa bangkang pera mo. Pero minsan, kakailanganin din natin ng e-wallet, kaya maglagay lang ng kaunting halaga. Remember, huwag gawing bangko ang e-wallet. Ngayon, sa dami ng tips na na-mention natin, ready ka nang maiwas sa budol. Tandaan, prevention is better than cure. Mas okay nang maging OA sa pag-iingat kaysa maiyak sa huli. Share mo na rin ang tips na to para makatulong sa iba. Paki-like ng video kung marami kang natutunan at i-comment sa baba kung may tips ka na gustong idagdag. Mag-subscribe na din for more helpful videos about online transaction apps.